Itanong ko nga po sa inyo, mga kababayang kapwa ko Pilipino sa buong mundo. Botante man kayo, voters kayo o hindi. Ah, Kakulangan ba si Robin Padilla sa Senado? Kakulangan ba si Robin Padilla sa gobyerno? Yan po yung tinatanong ko. Kaya ko itinatanong kasi nagpalabas po yung kanilang si Robin Padilla yata mismo at saka yung kanyang asawa na ito raw hong si Robin Padilla ay hindi na daw tatakbo sa 2028. Parang hindi na daw nagkaka-interest pa sa posisyon. Kung yan ay gimmick or pag-survey lang kung ano magiging reaksyon ng taong bayan, alam niyo sa totoo lang, hindi po yan ang tamang pamamaraan para sa aking opinyon. Para makilala, para lalong sumikat, para kawaan, at para ho magpatuloy o umalis sa posisyon. Hindi po. Kasi ganito yan. Ang paglilingkod sa bayan, sakripisyo. Di ba? Hindi yan negosyo. Hindi po pasikatan. Hindi rin paawa. Dapat merong kaalaman. Dapat merong prinsipyo para sa bayan. Ang mga dapat magpunta sa gobyerno. Pero kung laging hahaluan na parang may pagka-intriga o showbiz, although talagang artista ito, ay hindi ho bagay. Lalo na ho sa ating bansa. Napakaseryoso ng problema ng Pilipinas. Marami tayong kailangang magagaling na tao. May kakayanan ng mga tao para sa kaunlad ng bansa. Pero itong naging number 1 senador at alam naman natin kung ano ang kanyang kakayanan at nagawa sa nakalipas na halos mag-aapat na taon na. Kasi sa 2028, tapos na yung kanyang 6 na taon eh. Kung siya man ay magbabago at lalo pang gagaling, sa palagay niya magaling siya, ay baka kulang na yung 2 taon na natitira para maramdaman ng tao yung kanyang talino, galing at kung ano man yung galing na itinatago. Pero sa ngayon, pasintabi na. Personal kong opinion at interpretation, ito kulang eh. Maraming kulang si Robin Padilla. Kaya yung kanyang sinasabing, hindi na siya tatakbo. Parang ayaw na niya, sige, huwag na. Hindi ka namin pipigilan. Kung nagpapaawa ka para lang ikaw isuportahan, hindi ganyan ang paghawak ng posisyon. Seryoso ang pagkuha ng posisyon sa gobyerno, lalo na sa nasyonal. Dapat maglatag ka ng mga karapat-dapat na solusyon sa problema ng bansa. Dapat maglatag ka ng mga panukalang batas at magandang galaw, pati pananalita ng pang-international, pang-national government official. Dito pa lang ho sa mga nakaraang statement mo na kung ano-ano. Sabi mo kahit sunugin ka, amoy Duterte ka. So Duterte senador ka. Parang hindi senador ng bayan. Hindi naman Duterte ang nagpapasweldo sa iyo. Ang nagpapasweldo sa kanya ay taong bayan. Tapos ngayon, meron pa siyang bago na naman pinapalabas. Ano ba yun? Tungkol sa West Philippine Sea at China. Ang tunay daw na mga pro-China ay yan daw mga taong gusto ng gulo. Para pagka wala naman daw tayong magagawa pag tayo ginulo ng China. Anong klase? Saan mo inugot yun? Statement ba yun ng isang national official? Na itinuturing mo ay ang pro-China ay yung naninindigan para ipaglaban ang West Philippine Sea sa China? At yun daw mga kaya tinuturing niya pro-China yung mga kumukontra sa China dahil pabor na magkaroon ng gulo. Ano yun? Saan mo hinugot yun? Malabo pa yan sa sabaw ng Bulalong, Batangas. Ay nako, Senador. Wala pong personalan. Kaya nga lang ho, kayo ay government official. Huwag kang maging balat sibuyas. Huwag kang pikon. Huwag kang mapipikon. Kasi pinasok mo ang trabahong ito sa gobyerno. Kahit gaano pa kayaman ka, kahit gaano ka kasikat, hindi ka dapat mapikon. Dahil subject for criticism ang ginagawa, kakayanan, performance, sinasabi, galaw, prinsipyo ng isang government official. Dapat alam mo yun. Ultimong pananamit, yan ay subject din for criticism.
Lahat ho ng galaw ng isang government official. Wala ka talagang privacy pag nasa gobyerno. Di katulad ng nasa pribadong sektor, kahit anong gawin mo, walang pakialam ang tao. Maliban lang yung opisinang pinaglilingkuran mo. Ganong kalahirap, ganong kalayo. Kaya nga sakripisyo, paglilingkod sa bayan ang pagpasok sa gobyerno. Hindi pa pogi, hindi pa ganda, hindi pa yabang, lalong-lalo na hindi pa yaman. Hindi ko naman sinabi na papayaman ka. Pero, nako senador, kailangan mag-adjust ka. Kung ano man ang iyong plano sa politika sa 2028, dagdagan mo pa ang iyong pagiging agresibo sa national issue na may direksyon. Dagdagan mo pa ang iyong pag-aaral, pagsusuri sa mga issue bago ka magbigay ng mga statement at pahayag kasi malayo sa posisyon ang iyong mga hugot. Minsan malayo sa iyong posisyon bilang senador ang iyong mga sinasabi. Yun po yung aking personal observation. At kung tatanggapin mong constructive ito, makakatulong sa'yo. Ako kasi naniniwalang ganun. Magkakilala man tayo o hindi, kahit sino ka, pero government official talagang napapag-usapan. At yung ganitong mga advice, pagpuna, criticism, wake-up call, yan ay nakakapagpatalino. Yan ay tamang daan ng pag-a-adjust. Pag binaliwala mo ang mga pahayag ng mga taong nagmamalasakit sa iyo ng totoo, nagko-correct sa mga ginagawa mo, abay walang pagbabago. Pag sinabi mo, mali yan. Pero pag tinanggap mo, makakapulot ka ng maraming aral. Dahil artista ka, hindi talaga bagay ang puro gimmick sa politika. Dahil artista ka, hindi pwede ang puro publicity sa politika. Dapat accomplishment. May resibo na may ginawa, may magagawa sa maraming bagay. National at international issue ang daladala ng isang elected senador. Ayun, di ba? Okay? Nako, yung mga fake news na naman, ayan wala na yung mga fake news na ginagawa. Alam naman natin kung saan galing yan. Yung nga ho sa sakit ng Pangulo at saka yung medical record, nako. Kaya kailangan talagang sampulan na ng mga otoridad ang gumagawa nito. Identify na Yun daw nagpalabas. Sino ba yung ngungo? Hindi ko kilala yung ngungo. Yung daw ngungong vlogger. Bakit pa ngungo? Kasi bakit tinawag nilang ngungong vlogger na Duterte? Yun daw nagpakalat ng fake news ng St. Luke's tungkol sa medical record. Naku, napaka-delikado. Pwede kang idemanda ng doktor, pwede kang idemanda ng hospital, pwede ka rin idemanda ng gobyerno kung talagang ikaw ang pinanggalingan niyan. O dahil baka naman ngungo daw, hindi ko alam kung bakit ngungo. Mahirap magsalita, ganun ba yun? Baka kaya ganun ang kanyang ginagawa, yung pagiging ngungo niya, pati yung utak niya, ngungo rin. Naloko na. Please like and share.